Ang lihim sa likas ng bala. Noong Hunyo 28, 1914, sa lungsod ng Sarajevo, isang bala ang kumitil sa buhay ni Archduke Franz Ferdinand at ng kaniyang asawang si Sophie. Sa ibabaw ng kasaysayan, malinaw ang salarin, isang kabataang Serb, si Gavrilo Princip, miyembro ng grupong Black Hand. Ngunit sa likod ng bawat bala, may kamay na hindi nakikita, may isip na nagplano, at may kapangyarihang ayaw magpakilala. May mga teoryang nagsasabi na ang Black Hand ay hindi tunay na pinuno ng operasyong ito, kundi mga tau-tauhang inutusan ng mas malaking puwersa. Mga lihim na ahente ng mga kapangyarihang Europeo, Austria, Serbia, Russia, at maging ang Britanya ay tila nakilahok sa isang larong politika na ang layunin ay malinaw. Lumikha ng perpektong dahilan upang pasabugin ang mundo sa apoy ng digmaan. Isipin mo, paano nakalusot ang mga mamamatay tao sa kabila ng matinding seguridad? Bakit tila parang itinadhana ang ruta ng Archduke para dumaan sa mismong lugar kung saan naghihintay si Princip? At higit sa lahat, bakit tila walang sino mang opisyal ang talagang nagsikap na pigilan ito kahit alam nilang may banta? May iba pang bulong na maging ang ilang mataas na opisyal sa Austria-Hungary ay lihim na pabor sa pagpaslang, sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng dahilan upang lusubin ang Serbia at palawakin ang kanilang impluensya. Samantala, ang mga industrialistang Europeo, gutom sa kita mula sa armas at bala, ay tahimik na nagbibilang ng mga gintong barya habang nagsisimula ang unang digmaang pandaigdig. Kung totoo man ito, ang Sarajevo ay hindi lang saksi sa isang pagpatay, kundi sa isang makinarya ng kapangyarihan na handang gumamit ng dugo upang gumulong ang kanilang plano. At sa bawat pahina ng kasaysayan, ang mga anino ay patuloy na bumubulong. Ang digmaan ay hindi basta nangyayari, ito ay nililikha. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at interesado ka pa sa mas marami pang makasaysayang pangyayari at mga lihim na teorya sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated. Kasaysayan ang nagtuturo, pero tayo ang magbubukas ng mga nakatagong katotohanan.